Ako si Luming, sa kaharian ng mga Diyos, isang nag-iisa at mahina, gintong immortal na malaya. Ito ang pangatlong beses kong sinubukan na lampasan ang antas ng tunay na immortal. Kung magtagumpay ang pag-angat, magiging isang tunay na immortal na ninuno. Libo-libong Diyos ang darating upang batiin, ngunit kung mabigo, Kung mabigo, kasama ang tubo at utang, 73 milyong bato ng espiritu, hatiin sa 24,000 termino. Ibig sabihin, kailangan mong gumastos ng 24,000 taon upang mabayaran ang utang. Kaibigang Lou, ikaw ba ay siguradong gustong umutang? 73 milyon! Sobra na ba kayong mandaraya? Umutang lang ako ng 10 milyong kapital. Ang interes na ito ay labis na lumalabag sa batas ng kaharian ng mga Diyos. Masyadong mataas ang interes? Kung gayon, maaari kang hindi umutang. Ikaw ay madalas na nangungutang. Hindi mataas ang iyong reputasyon sa mga Diyos. Kaya ko kang pautangin ay dahil sa dating samahan. Kung hindi ka uutang, marami namang ibang gustong umutang. Uutang ako. Sira? Walang kakayahang mangmang. Nag-iisip ka pa bang maging tunay na immortal? Kung gayon, ako, kukunin ko ang iyong espiritu, gagawin kang aliping immortal, upang ikaw ay magbayad ng utang magpakailanman. Talisman ng reinkarnasyon. Ang batang ito ay inaasahan na ang aking hakbang, kaya mas pinili niyang mag-reincarnate bilang tao. Mapanlinlang na bata. Mapanlinlang na bata. Ito ay ang aking reinkarnasyon sa mundo ng mga tao. Tulad ng inaasahan, hindi ko pa rin nagawang lampasan ang tunay na immortal. Buti na lang may backup plan ako. Ginamit ko ang Cicada Shell Trick. Mag-reincarnate sa mundo ng mga tao. Kung hindi, tiyak na magiging alipin ako ng mga mapagsamantalang nagpapautang. Ang talisman ng reinkarnasyon ay talagang makapangyarihan. Nakahanap ito ng eksaktong kaparehong katawan. At ang katawan na iyon ay mayroon ding utang na may mataas na interes, kaya pinatay siya ng iba. Siya na. Dahil ito ang kapalaran, tanggapin na lang kung ano ang dumating. Tingnan natin kung paano ang espiritu ng mundong ito. Ang espiritu ay manipis pa rin. Pero mas mabuti na ito kaysa wala, sapat na para sa mundo ng mga tao. Ang bagay na ito ay tinatawag na cellphone, talagang katangi-tangi. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Anong po at ninyo? Luming, naglaro ka na naman ba ng sugal? Ilang araw at gabi kang hindi umuuwi? Si Shaolin ay halos mamatay sa pag-aalala? Sino si Shaolin? Ikaw, di ba? Lasing na naman? Ang asawa mo, si Lin Qingshui. Asawa? Ito ang asawa ko, Lin Qingshui.
Nagluto ako ng pagkain. Kain ka na. Ito ay... ito pala ang mundong mortal. Sign language para sa mga bingi at pipi. Ang babaeng ito, ang ganda niya, parang diwata. Sayang, pipi pala siya. Medyo gutom na ako. Salamat, asawa. Ano iyon? May problema ba? Sige, kumain na tayo. Ang mga pagkaing ito talagang hindi nakakagana. Asawa, ikaw. Bakit ka kumakain sa kusina? Dito ka umupo at kumain. Ano ang nakatulala ka? Halika na. Umupo ka. Bakit gulay lang ang kinakain mo? Mas masarap ba ang gulay? Ngayon, isang beses lang ako kakain. Tiyak na hindi ako kakain ng sobra. Ang loko ng orihinal na katawan na ito, ang sarili niyang asawa. Sa bahay, kahit ang mga katulong ay mas mababa pa sa katulong. Kahit parang tira-tira lang. Pero ang lasa, talagang masarap naman. Pero masarap, hindi pwedeng ito lang ang kainin. Halika. Kumain ka pa. Kay na. Bakit hindi ka kumakain? Kulang ba ang kanin? Sige, dagdagan ko ang kanin mo. Ang pagkakaroon ng asawang ganito, ano pa ang hihilingin ko? Ang orihinal na katawan na ito, talagang hindi niya alam ang kanyang swerte. Talagang hindi nakakapanghinayang ang kanyang kamatayan dahil ito ang kalooban ng langit. Na ako ay muling isinilang sa mundong mortal. Ayos lang, maranasan ng mabuti, magsimula sa pagkakataong ito ng mag-asawa. Luming, buksan mo ang pinto. Sarah, sa pag-alan tayo. Kung mahuli tayo, baka wala ng upuan. Ay, anong ginagawa mo dyan? Ang bagal mong magbukas ng pinto. Oy, kumakain ka pa? Sabi ko sa'yo pare, ngayong araw, pinag-aralan ko ang panahon. Swerte ako sa sugal ngayon. Sobra, walang makakapigil. Sa pagkakataong ito, siguradong makakakuha ako ng malaki. Itong dalawa, mga masasamang kaibigan, ay putang ina. Ay. Pero pare, medyo kuripot ako ngayon. Bigyan mo ako ng pera. Kapag nanalo ako, ibabalik ko ng doble. At gagawan pa kita ng isang buong serbisyo. Ano sa tingin mo? Oy, saka, bigyan mo rin ako. Ngayon, kaming tatlo, magsama-sama. Manalo ng malaki. Mali. Ano ang mali? Kayong dalawa, malabo ang mga mata, itim ang noo, ang espiritu ay nanghihina, tiyak na may masamang mangyayari sa malapit at may dugo sa malayo. Ito ay masamang senyales. Ang sugalan ay lugar na maraming uri ng tao. Mas mabuting huwag pumunta. Hindi? Oy, ikaw? Lucy, anong ginagawa mo? Nagsasabi ka ng mga masasamang salita. Oo nga, bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano? Anong kalokohan yan? Bilisan mo? Bigyan mo ako ng 2,000 piso. Sasama ka ba? Kung hindi ka sasama, kaming dalawa na lang. Ah, Ate, kunin mo na ang pera. anong nangyayari? Bayaw? Pipi ka ba? Hindi naman bingi. Pinabibigay ko sa'yo ang pera. Hindi mo ba narinig? Bilisan mo. Ayun, tama naman. Putang ina, iilan lang to. Parang namamalimos ka. Bigyan mo pa ako. Lucy, itong babaeng pipi mo, kailangan na talagang disiplinahin. Oy, Kuya Long,
Kuya Long, okay ka lang? Ikaw! Luming. Putang ina mo! Hinampas mo ako! Madali pa ang ginawa ko sa iyo. Kung uulitin mo pa, gambalain ang asawa ko. Hindi lang isang sampal ang mangyayari. Luming. Baliw ka ba? Para sa isang babaeng pipi, ikaw pa. Hindi. Luming. Umalis ka na dito. Hindi ka naman natakot, di ba? Itong pera. Ay ang lahat ng ipon ng pamilya natin lahat na ba? Kunin mo itong pera. Magpapatuloy akong gumuhit ng maigi para kumita ng pera para sa iyo. Nagdo-drawing ka pa rin ba? Magaling ah, may dating ang tanawin at may malalim na kahulugan. Sa mundong ito, Tito, ito ay isang magandang pagpipinta. Ikaw, pinupuri mo ako? Hindi ba halata? Hindi mo ako pinuri kailanman. Sa tingin ko, ngayong araw, naging iba ka na. Medyo hindi ko maintindihan. Maiintindihan mo rin sa kalaunan. Itong pera kunin mo. Ayaw mo ba? Masyado bang konti? Pagkatapos kong kumain, diretso akong magbebenta ng pintura. Mali ang intindi mo. Lalaki ako. Simula ngayon, ako na ang kikita ng pera. Ito. Noong bata pa, biglang nag-atake ang sakit, kaya naging pipi ako. Hindi naman masyadong malala ang sintomas. Uminom ng isang Fengling Dan, malamang ay gagaling na. Kaya lang, ang pagpapractice. Ang mga sangkap ng Fengling Dan sa mundong ito ay baka wala na madaling makumpleto. Ito ay sakit na pipi. Huwag kang mag-alala. Pwede itong gamutin. Ayaw ko. Hindi na magagamot ang sakit ko. At wala rin tayong pera. Basta mabuti ka lang. Sapat na iyon para sa akin. Ako si Luming ay determinado na hanapin ang daan mula sa foundation establishment hanggang sa nascent soul hanggang sa pagtawid sa pagsubok at pag-akyat upang maging isang golden immortal sa itaas na kaharian. Nagpractice ako ng daan-daang libong taon. Ngunit hindi pa ako nakakita ng ganoong mapag-unawa at mabait na dalaga. Ngunit ang Luming na ito sa mundong ito isang tampalasan at walang hiya ay may ganitong kapalaran. Shaolin, ano ang nangyari kanina? Nasa itaas ako, narinig ko. Luming, ikaw itong sugarol na walang kwenta. Ay, gusto mo pa ba ang mukha mo? Si Shaolin ay kumikita ng pera ang hirap-hirap. Tao ka pa ba? Shaolin, huwag kang matakot. Nandito si tita. Siya ngayon wag mong hayaang apihin ka. Luming, utang mo sa akin ang upa sa loob ng 6 na buwan. Magbigay ka ng pera. Ikaw ang kagabi na tumawag sa akin, di ba? Ano ang pangalan? Tita Fang. Nagpapanggap ka pa sa akin na parang nawalan ka ng memorya. Ha? Kunin mo itong pera. Dagdagan. Nang ilang araw, babalikan ka namin ng upa. Ay, Shaolin naman. Paano ako kukuha ng pera mo? Tita, ang totoo, hindi ko kinakaya itong si Luming na. Walang utang na loob. Masyadong malaki. Masyado pa ring malaki. Ito ay tama lang. Maganda. Ngunit sa aking kasalukuyang espiritual na enerhiya, kaya ko lang gawin hanggang sa ganitong antas. Luming Kung, ngayong araw, hindi ka makapagbigay ng pera ikaw. Tita Fang, itong bagay na ito sapat ba para sa upa mo? Ay, gumamit ka ng sirang kutsara para lokohin ako. Sa tingin ko ngayon, ikaw ay manloloko, mandaraya, magnanakaw, lahat na. Si Shaolin, napakabuting babae na punta sa iyo.
Talagang naging malas sa loob ng 8 buhay. Ikaw. Totoo ba? Tingnan mo muna. Naku, ako naman. Hindi ako katulad ni Shaolin na madaling lokohin. Tingnan mo, sa leeg ko ito. Ito ang tunay na ginto. Hindi tulad ng sirang kutsara mo. Ay, imposible ito. Si Tita Fang, masama ang bibig, pero mabait ang puso. Mabait siya sa amin. Hindi mo dapat dayain si Tita Fang. Hay, Naku, ito ay tunay na ginto. Oy, Luming, saan mo nakuha ang kutsara mo? Hindi naman ninakaw, di ba? kung hindi ka naniniwala, Tita Fang maaari kang tumawag sa enforcement team. Papuntahin sila para imbestigahan ako. Ngayon sabihin mo, tama ba ito para sa upa mo? Sa kasalukuyang presyo ng ginto, ang upa ng 6 na buwan. Sobra, hindi kulang ikaw, bata. Mabuti naman? Ang sobra? Ituring mong pasasalamat ko kay Tita Fang sa pag-aalaga ng aking asawa? Oy, talagang yumaman ka na. Muntik na akong maloko mo. Itong bagay na hindi alam ang pinagmulan ay mapanganib na bagay. Ngayon, dahil kay Shaolin, bibigyan kita ng palugit 1 buwan na upa. Sa takdang panahon, magdala ka ng pera para palitan. Shaolin. Sige, hindi na kita aabalahin, tita. Sa wakas, tahimik na. Totoo bang ginto ang kutsarang iyon? Huwag kang mag-alala, napakatalas ni Tita Fang. Hindi siya madadaya ng peke. Pero saan mo nakuha ang gintong kutsara? Pumunta ako sa Central Avenue para sumali sa raffle. Swerte, nakuha ko ang grand prize. Bakit ka umiiyak? Pasensya na, dahil hindi mo ginamit ang gintong kutsara sa sugal. Sobrang saya ko. Wala kang dapat ikahiya. Pangako sa'yo, hindi na ako magsusugal mula ngayon. Okay? Ikaw, Anong ginagawa mo? Bakit ka umiiyak? Ay, sige na, tigil na. Ang gandang babae, ngunit hindi makapagsalita. Nakakalungkot talaga. Mukhang kailangan kong kumita agad ng pera para gumawa ng Wind Spirit Pill. Buti na lang sa mundong ito, ang pera ay mas madaling kitain kaysa sa Spirit Stones. Mahal? Lalabas ako sandali. Babalik ako bago mag 10:00 ng gabi. Ikaw? Nag-uulat ka ba sa akin? Nag-uulat? Pwede nang tawagin ganoon. Kung may kailangan ka, may gusto kang sabihin, i-message mo lang ako. Sasagot agad ako. Sino ito? Broming, pinangako mong pupunta ka ngayon sa Antique Street para sa interview. Bakit hindi ka pa dumarating? Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Ikaw si Luoye? Sino pa ba? Broming, sa liwanag ng araw, lasing ka na naman ba? Inirekomenda ka ni Luoye para sa trabaho. Dapat mong subukan. Sige, naintindihan ko. Darating na ako. ito ay... Perang pang-apply mo, di ba? Kunin mo. Antique Street? Saan pa ba mas angko para kumita ng mabilis? Iyan ang bato ko. Sa wakas, iyan na. Pare, ang swerte mo naman ngayon. Ang ganda ng kulay nito. Sa tingin ko, worth 20 hanggang 30,000 piso. 20 hanggang 30,000. Nakita nyo ba, mga kaibigan? Sabi ko na nga ba, ang mga bato ko, si Wula Osan, lahat ay dekalidad. Ano sa tingin mo pare? Gusto mo bang kumuha pa ng ilan? Ako, titigil na muna ngayon. Magpahinga muna. Sir, itong pagtaya sa bato ay tungkol sa pagtaya. Pagkatapos hatiin ang bato, kung may lalabas na berde o wala, kung gaano karaming berde, at kung gaano kaganda ang kalidad. Pare, baguhan ka ba? Oh. Mabuti ang baguhan. Baguhan. Maswerte. Sa kamay. Tama ang sinabi mo. Mga ganyan ang ibig sabihin. Ano sa tingin mo? Subukan mo ang isa? Siya, Halika, pumili ka. Mingkingling mo, buksan! Sir, magkano ito? Iyong isa? Mura lang.
12,000. Sir, meron ba kayong 236 na piso? Pababa na ba to? Pare, sa tagal, ganito lang pala. Ang dala mong pera. Sayang naman ang oras ko. Tama na, tama na. Nakita mo ba? Ang mga ito sa basket? 100 kada piraso. Pumili ka lang. Sir, ang sama naman ng ugali mo. Ang mga batong ito, halaga lang 20 piso. Niloloko mo ang baguhan. Hindi naman dapat ganito. Umalis ka dito? Sus! Ano naman sa mga tirang piraso? Marami ang nakakuha ng magandang bato mula sa mga tira. Marami nga. Sir, kumuha na ako ng isa. Galing pare. Ang ganda ng pananaw mo. Napakagaling. Pumili ka kahit ano. Ito na lang. Pare, pwede kang pumili pa. Ginagawa mo akong nahihiya naman. Hindi na. Ito na lang. Ito. Berde. Puro berde ito. Diyos ko, imposible. Hindi ba ito isang piraso lang natira? Paano ito naging puro berde? Hindi tama. Ito ay ice jade na puro berde. Sa ganitong itsura at laki, milyon-milyon na ang simula. Pare, saswertehin ka na. Bakit nandito rin siya? Hindi ba si Luoyi ay binigyan siya ng trabaho? Bakit siya nagsusugal ng bato? Lalapit ba ako? Mukhang tama ang sabi ng amo. Ang swerte talaga ng baguhan. Ehem. Tama nga. Oh, pare pwede bang ganito? Itong bato mo, bibilhin ko 1.2 million. Tama na ba? Nag-aalok ako ng 1.4 million. Pare, ibenta mo sa akin. I-transfer ko agad. 1.5 million. Take it or leave it. Kung may mas mataas pa, ibibigay ko na kay Wulao-san. Pero paalala ko lang sa inyong lahat. Madaling bumili, mahirap magbenta. Mag-isip muna kayo ng mabuti. Amo, ang iyong deal medyo nanggigipit naman. Binata, magtanong ka sa iba. Ako si Wulao-san, ang take it or leave it ko ay napakataas na. Kahit ang hari mismo ay hindi lalagpas dito, sabi ko. Nanggigipit nga. Pero ito ay akin pa rin. Bawal ba akong hindi magbenta? Hindi ibebenta. Kung ganoon, wag kunin mo ang 2 libo mo at lumayas. Kunin mo ang 200 pesos mo. Umalis ka na. Lagi siyang nagbibigay pansin sa mukha niya. Hindi ako makalapit. Hindi siya naglaro. Ay, malaking pagbabago na. Bibigyan ko siya ng oras para magbago. Ay, binibini, itong drawing mo, ibebenta mo ba? Tingnan ko. Tara, alis na tayo. Samahan mo ako. Magbibigay ako ng 2 milyon. Hoy, Shiye, paano kayo nakarating dito? Ano? Antik na kalye? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Naku, Shiye, nagbibiro lang kayo. Itong buong antik na kalye ay pag-aari nyo. Shiye, kung ganyan po kayo magsalita, talagang sobra naman. Ako, si Wulao-san. Ang kalidad, talagang maganda. Itong binata, itong bato ay 2 milyon. Ibebenta sa akin. Ako, matandang ito, ay kulang ng 2 maliit na mangkok na jade para sa gamot. Maliit na mangkok na jade. Amoy ngang Kongking at may Yuchuan din. Sa mga gamot na iniinom ng taong ito, ay may 2 ito na sa mundong mortal, halos nawawalang sangkap na panggamot. Para gumawa ng Fengling Dan, ang 3 pinakamahirap na sangkap ay natagpuan ang 2. Mukhang ngayon, swerte. Ginoo, sa mga gamot na iniinom mo, bukod sa Kongking at Yuchuan, itong 2 bihirang sangkap, mayroon pa bang palak na may 3 paa? Binata, paano mo nalaman? Ang pag-inom ko ng gamot? Kung gusto mo, lumipat tayo ng lugar para mag-usap. Sige, pero itong bato, ibebenta mo ba o hindi? Ang pagkikita ay tadhana. Para sa iyo na. Ano, tama ba ang narinig ko? Ibinigay.
Kanina, may dala akong mahigit 200 pesos lang. Ngayon, 2 milyon. Sabi bigay, bigay agad. Hindi man lang kumurap. Pre, ano ba talaga ang background mo? Ang binatang ito, mukhang napaka-ordinaryo lang. Pero bakit ang aura na kanyang inilalabas ay parang isang tubig na napakalalim na walang ilalim o parang isang bundok na matatag at tahimik? Mabuti. Talagang ang mga kabataan ay nagpapakita ng galing. Mr. Wu, itong bato itabi mo muna sandali para sa akin. Maya-maya may darating na kukuha. Naku, hindi po. Ngayong araw, ako ang sumira sa inyong patakaran. Pupunta ako mismo sa inyong bahay para humingi ng tawad. Binata, sa harap ko may maliit na tindahan. Pumunta tayo doon at mag-usap. Ako ay lubos na nagagalak. Tuloy. Ay, alis. Hindi na ako magtitinda ngayon. Puta, ang sama ng palad. Hoy! Naku, bakit ganito? Puta, ito! Puta. Ay, Ginoong Shi, dumating po kayo. Xiaoluo, halika, magtimpla ng tsaa para kay Ginoong Shi. Siye po. Ginoong Shi, maupo po kayo sandali. Kakagaling ko lang kay Dr. Go doon kumuha ng gamot. Ihahanda ko na agad para sa inyo. Salamat, tagapamahalang Su. Ay, walang anuman. Ano po kayo? Walang problema. Binata, umupo ka rin. Ginoong Shi, dumating po kayo. Mingge, Luoye. paumanhin po, Ginoong Shi. Siya ay kaibigan ko na si Luming. Dumating siya para sa akin. Mingge, kung gusto mo, maglibot muna sa labas ng sandali. Hintayin mo ako dito. Oo, Binata. Kilala mo si Xiaoluo? Oo, kilala ko. Kaya pala, alam mo ang pag-inom ko ng gamot. Kaya may impormasyon ka na pala. Hindi. Hindi. Ginoong Shi, hindi ako kailanman nagsabi sa sino man tungkol sa pag-inom ninyo ng gamot. Maaari akong manumpa. Qingzhu. Bamboo. Anong nangyari kay Bamboo? Bakit ka lumuhod? Sobra sa init ng atay. Mahina ang bato. Hindi balanse ang yin at yang. Irregular. Unregla. Mingge, Anong sinasabi mo? Ang sakit mo, kailangan mo ng lalaki para gumaling. Kung hindi, magkakaroon ka ng bukol sa matrix. Anong pinagsasabi mo? Bamboo, okay ka lang? Binata. Anong ibig sabihin nito? Uminom ng gamot? Anong ginagawa mo? Mingge, hindi yan pwedeng galawin. Ito'y espesyal na gamot ni Shiye. Isang piraso ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Kung ibenta mo kami, hindi sapat pambayad. Ang ganitong uri sa itaas na mundo, kahit aso ayaw kainin na mababang uri ng gamot, sa mundong ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Mukhang may paraan para kumita. Wala kang alala, mula ngayon, hindi na tayo magiging ganito kababa. Ito ba ang gamot na iniinom ni Shiye? Tama. May sasabihin ka ba, Binata? Dang Shen 2 kien, Baiju 3 kien, Fuling 3 kien, Dangui 2 kien, at saka Kongqing at Yuquan 2 kien, at 3 paa na palaka-4 na kian. Pagkatapos ay lutuin sa apoy na malakas at mahina para gawing tableta. Tama ba ako? Ang reseta na ito, kahit si Su Storekeeper ay hindi alam. Si Xiaoluo ay walang kaalam-alam. Paano mo nalaman?
Marunong ka ba gumawa ng tableta? Marunong kang gumawa ng pill. Kaunti lang ang alam ko. Pero ang gamot na ito, malamang hindi pwedeng inumin. Bakit hindi pwedeng inumin? Kapag puno na ang baso, maalat na ang buwan. Ang pagong ay matagal mabuhay, pero may katapusan din. Ano ang ibig mong sabihin? Ang reseta na ito parang nagpapahaba ng buhay, pero talagang walang katotohanan. At saka, ang paraan ng paggawa ay hindi magaling, kaya ang kalidad ay magulo. Kung iinumin mo ito ng matagal, magdudulot ito ng matinding palpitations, baka ikamatay mo pa. Ha ha ha! Binata, talaga kang sumalungat sa bakal. Ang katawan ni Shiye ay napakalusog. At saka, ang pil na ito para sa mahabang buhay ay gawa mismo ni Dr. Gu. Ilang malalaking tao sa Jiangzhou ay hindi man lang makuha ito. Binata, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Luming. Ginoong Lu. Kamakailan, madalas kong maramdaman paninikip ng dibdib at sakit, pati na ring palpitations. Pero sinabi ni Dr. Gu na normal lang ito. Dalawang posibilidad lang. Maaaring si Dr. Gu ay isang tanga o gusto kanyang patayin. Bahala na. Wala na akong pakialam dito. Gagawin ko lang ang dapat kong gawin. Anong ginagawa mo? Wow! Ming, nagmamagic ka ba? Naku, Ming, huwag kang magulo. Ilabas mo na ang gamot ni Ginoong Shi. Ang biro na ito, hindi natin kayang paglaruan. Lua. Ginoong Lu. Ito ay nagbago na ang bisa ng gamot na ito. Kahit na ito ay pangkaraniwang gamot lamang. Pero kung pag-uusapan ang epekto nito sa katawan, mas malakas ito kaysa sa orihinal. At saka, walang side effects. Ito, pinagulong mo lang sa kamay? Ginoong Lu. Hindi ba ito masyadong imposible? Pagkatapos inumin, epektibo sa loob ng 3 araw. Kunin mo na. Ang gamot na ito para sa mahabang buhay, gawa ni Dr. Gu, kailangan ng 49 na araw. Ikaw, ginawa mo lang sa isang saglit, at tumaas pa ang bisa. Inumin mo ba o hindi? Ginoong Shi, kayo ang magdesisyon. Ginoong Lu, kung totoo nga ang sinasabi mo, tumutulong ka sa akin. Pero, ano ang dahilan? Siyempre, may hinihiling ako. Ginoong Lu, sabihin mo lang. Kong King, Yuquan, Longgu, kailangan ko ang 3 ito ng mga halamang gamot. 2 tael, bawat isa. 2 tael bawat isa. Ang 3 ito na mga halamang gamot, ngayon, napakakaunti na sa merkado. Isang tiyan ay nagkakahalaga ng ilang 10,000. At saka, mahirap itong mahanap kahit may pera. Ikaw, isang salita mo lang, humihingi ka ng 2 tael bawat isa. Kung sino man sa tingin ay lugi, maaari kong sa orihinal na presyo o bumili sa mas mataas na presyo. Gayunpaman, kailangan ko si Ginoong Shi na bigyan ako ng ilang araw. Ming, ano ba talaga ang gagawin mo ngayon? Gusto mo ang mga mamahaling halamang ito? Para saan? Alam mo ba kung ano ang posisyon ni Ginoong Shi? Kung may utang ka sa kanya, tapos ka na. Luoye, naniniwala ka ba sa akin? Ang 20 taon nating pagkakaibigan, tiyak na naniniwala ako sa iyo. Pero Kung naniniwala ka sa akin, huwag ka nang magtanong. Ginoong Lu, kailangan mo lang ang mga halamang gamot? Tama. Sige, bukas-bukas, pumunta ka rito para kunin ang gamot. Wala akong kikitain. Ituring na lang nating pagkakaibigan. Maraming salamat, Ginoong Shi. Mingge, dapat mong malaman ang kapangyarihan ni Shiye. Huwag kang maglaro ng anumang maliit na trick para dayain siya. Kapag nalaman na ni Shiye, wala na talagang makakatulong sa iyo. May pera ka ba? Mingge, huwag ka nang magsugal. Makinig ka sa akin. Nagkakamali ka. Bumibili lang ako ng damit para sa asawa ko. Kung ikaw talaga ang taong bibili ng damit para sa asawa, mabuti sana. Ano ang sinabi mo? Wala. Mingge, ito ang lahat ng aking ari-arian. Gamitin mo ng matipid.
huwag ka nang magsugal. Kung hindi maganda sa GUS1, babalik ako para mag-alok sa iyo ng bagong trabaho. Oy, Luoye. Bukas, dalhin mo ang mga gamot ni Shie sa bahay ko. Sasabihin ko rin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Huwag kang mag-alala, Mingge. Kung talagang ipapadala ni Shie ang mga gamot, tiyak na dadalhin ko sa bahay mo. Pero payo ko sa iyo, huwag kang masyadong umasa. Aalis na ako, Mingge. Sariwa ang pakiramdam, sariwa ang pakiramdam. Shie, ganun ka ba talaga? Kakatiwala kay Luming? Chingzu, kanina, nung ikaw ay kay G. Lu, nung sumugod ka, bakit ka biglang lumuhod? Nadulas ako. Magsabi ka ng totoo. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Noong sandaling, sinugod ko ang taong iyon. Nakaramdam ako ng isang napakalakas na presyon. Pression? Pero, ikaw ay mula sa dagat ng mga bangkay at dugo. Isang mandirigma na nakipaglaban. Ikaw ay napigilan ng presyon ng isang binata. Medyo kakaiba talaga siya. Su Zhangguwei. Gaano mo kakilala ang taong ito? Hindi gaanong kilala. Pero ayon kay Xiao Luo, ang kapatid niyang ito ay isang walang trabaho. Dati, gusto na ni Xiao Luo na ipakilala siya rito bilang isang tagapaglingkod. Tagapaglingkod? Nakakakilala ng reseta sa pamamagitan ng pagtingin sa gamot at gumagawa ng tableta sa pamamagitan ng kamay na tagapaglingkod. Mahal? Umuwi na ako. Para sa iyo ito, mahal? Gusto mo ba? Kung gusto mo, subukan mo. Ah, kaya pala. Bumili siya ng damit para sa akin. Kaya siya nagtaya sa bato. Ayoko. May damit na ako. Ibalik mo na agad. Ito ang pera mula sa pagbenta ng painting ko ngayon. Ibibigay ko sa iyo lahat. Kailangan mo ng pera para sa trabaho mo. Sandali lang. Paano nangyari? Okay lang yan. See ya. Try mo nga. Kukunin ko na itong pera. Pero itong palda, dapat mong tanggapin. Ayos na yan. Try mo na agad. Ang mga diwata ng langit ayos lang din. Oo nga pala. Kumusta na ang trabaho mo? Okay lang, bukas may resulta na. Buti naman, sige. Magpahinga ka na. So, magsasama na tayo sa kama? Parang hindi tama. Pasensya na. Ilang araw kang hindi umuwi, kaya ako natulog sa kama. Matutulog na ako sa sofa. Sandali lang. Ang liit ng sofa. Paano ka matutulog dyan? Dati, palagi akong natutulog sa sofa. Ah, kaya pala ang dating katawan ay hindi kaya sa aspetong iyon. Tuwing gusto niyang magsama at mag-ibigan, hindi niya kaya. Kaya ang kanyang galit ay ibinuhos sa kabilang kalahati. Pinatutulog niya sa sofa ang asawa. Simula ngayon, ikaw ang matutulog sa kama. Ako naman, sa sofa.
May nagawa ba akong mali? Bakit mo na itanong? Kung wala akong nagawang mali, bakit ka matutulog sa sofa? Paano kung sabay na tayong matulog sa kama? Huwag kang mag-alala. Hati tayo sa kama. Hindi ako tatawid sa hangganan. Kalmado ang isip at panatag ang diwa. Malinis ang puso at payapa ang kaluluwa. Napakaganda ng gabing ito. Ito ang tamang oras para magsanay. Anong nangyari? Bakit ako ganito? Ang hina ng katawan na ito. Isang gabi lang nagmumuni-muni, pagod na ako. Gising ka na? Ikaw? Kumusta tulog mo kagabi? Mabuti naman ang tulog ko. Maghilamos ka. Ako na ang magluto. Siya. Mukhang kakaiba. Mingge, Ano? ang galing mo. Si Shiye talaga dinala na ang mga herbal. Ming, tingnan mo nga. Talagang binigay ni Ginoong Shi ang mga herbal na hinihingi mo. At ang mga ordinaryong herbal na ito, lahat ito ay sinabi mo kahapon na kailangan mo na mga uri. Si Su mismo ang kumuha niyan. Ayos. Ay, Ming, curious pa rin ako. Paano mo ba talaga ginawa iyon? Ang pill na iyon, talaga bang ikaw ang gumawa nito sa pamamagitan ng kamay? Ano sa tingin mo? Sa palagay ko, hindi naman siguro. Tama ka diyan. Mga munting trick lang. Kaya sabi ko na nga ba? Saka. Ito pa. Sabi ni Su si Ginoong Shi ay hindi may utang na loob. Ito ang pera mula sa pagbenta mo ng bato. Ganoon niya. Ming, bakit ngayon ako tulala? Kahapon ay nagbukas ka ng bato at ibinigay kay Ginoong Shi. Magkano ba talaga ang halaga ng batong iyon na nagpabigay kay Ginoong Shi ng mga mahalagang herbal na ito sa iyo? Hindi gaanong marami. Subalit, sapat para magbukas tayo ng maliit na tindahan. Ano? Hindi ba ako narinig ng tama? Sapat para magtindahan? Kunin mo ang perang ito at umupa ng tindahan sa Antique Street. Hindi naman kailangang malaki. Humanap lang ng magandang lokasyon. Ming, talaga bang magtatatag ka ng tindahan? Hindi lang ako, pati ikaw. Pati ako? Ikaw ang magiging tagapamahala na mamamahala sa araw-araw na pag-iingat ng pera. Ang kita ay maghahati tayo ng kalahati. Ano ito? Kagabi pumunta ako sa Antique Street at nagbukas ng isang piraso de kalidad na jade raw material at kumita ng pera. Balak kong gamitin ang perang ito para magbukas ng magandang tindahan. Simula noon, magkakaroon tayo ng matatag na kita. Totoo ba ang sinasabi mo? Talagang totoo. Ming, kung magbukas tayo ng tindahan, ano ang ibebenta natin? Magbebenta ng gamot. Gamot? Anong gamot? Ilang gamot na pampalakas ng katawan gawang bahay na pills. Ming,
Pero ang mga gawang bahay na gamot ay monopolyo na ng Divine Hall ni Gu Shenyi na monopolyo na. Kung magbebenta tayo ngayon, baka hindi tayo makasabay sa kanila. And Divine Hall. Itong si Gu Shenyi ang tapang niyang magbigay ng pangalan. Wala kang dapat ipag-alala. Kapag ang ating mga gawang bahay na gamot ay lumabas na, kahit na Diyos man o immortal, ay lalabas ang tunay niyang anyo. sariling gawa na gamot. Pero kami walang reseta. Ang health supplement na ito, bagamat nasa kategorya ng health supplement, pero kapag nagka-problema, malaking gulo iyon. Isipin mo na lang na galing sa Diyos na ipinangarap sa akin na reseta. Ginagarantiya ko na ang mga reseta na ito walang problema talaga. Uy, Kuya Ming, pero tayo, kung bigla tayong magbukas ng tindahan, di ba maganda? Itong pera na ito, kahit nasabihing bigla ang pera, pero hindi mo basta-basta pwedeng gastusin ng kung ano-ano. Gusto mo bang habang buhay maging waiter? Hindi naman. Ibig sabihin hindi ka naniniwala sa akin. Ako. Kuya Ming, talaga bang binilhan mo si ate ng bagong damit? Ano pa? Hindi mo naman akala na nagsugal ako. Kuya Ming, parang napapansin ko na ikaw nagbago na talaga. Naniniwala ako sa iyo, pero ang kita hindi dapat hati sa 50-50. Ang pinakamataas na 30% lang. Sige, ikaw ang bahala. Ngayon titingin na ako ng tindahan. Sandali, Ano iyon, Kuya Ming? umutang ka kahapon sa akin ng 2,000. Kasama ang naunang utang kabuuang 31,500. Itong pera na ito, mula sa card na ito, kunin mo na lang. Kuya Ming, ano bang sinasabi mo? 20 taon na tayong magkaibigan, sinasabi mo sa akin ito? At pinapayagan mo pa akong maging tagapamahala. At binibigyan mo pa ako ng bahagi ng kita. Hiwalay ang bawat bagay. Noong una pumayag ka, na pautangin ako iyon ay tiwala at utang na loob sa akin. Kaya ang perang ito talagang kailangan kong bayaran. Sige, Kuya Ming. Sige, umalis ka na. Alis na ako, ate. Kapag nakahanap ka na ng magandang tindahan, kontakin mo ako. Huwag kang mag-alala, Kuya Ming. Bakit ka umiiyak ulit? Nanaginip ba ako? Iyon ay magandang panaginip. At ang magandang panaginip na ito kasi simula pa lang. Anong gagawin mo sa mga sangkap na ito? Mahal, handa ka na bang magsalita? Ayos lang talaga. Mahal, tingnan mo. Ang gamot na ito ay Fengling Dan, inumin mo at makakapagsalita ka na. Ito ay talagang magandang balita. Bakit ka umiiyak na naman? Naiinis ka ba sa akin? Dahil bibi ako? Hindi ka naman naiinis. Ako ay isang sugarol na talunan. Wala akong karapatang husgahan ka dahil hindi ka makapagsalita. Pero hindi ka na nagsusugal ngayon? At may pera ka na? Kung maniniwala ka sa akin, inumin mo ito at makakapagsalita ka. Kung hindi epektibo ang gamot na ito, ikaw, tatalikuran mo ba ako? Ikaw, ang asawa ko? Kahit ano pa ang maging itsura mo, hindi kita iiwan. Maniwala ka sa akin. Ang init ko? Sa tiyan, sa lalamunan, ang init ng buong katawan ko. Hintayin mo ako saglit. Inumin mo ito. Maniwala ka sa akin.
Magsalita ka. Ang ibig kong sabihin. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Sabihin mo. Buksan mo ang bibig. Magsalita ka. Tuwagin mo ang pangalan ko. Lu, Ganyan. Sabihin mo. Lu. Meng, Nandito ang asawa mo. ako. Kaya ko nang magsalita. Sa wakas, kaya mo nang magsalita. Mahilig akong maligo at sumayaw. Xiaoye, Mingge. Sauzi, dumating ka rin. Mingge. Tingnan mo. Kumusta ang lugar na ito? Hindi ba ito ang tindahan ni Shiye? Itong antigong kalye at 80% ay kay Shiye. Nang malaman ni Ate Su na magbubukas tayo ng tindahan, sinabi niya kay Shiye. Hindi inaasahan, si Shiye ay walang sabi-sabi. Ibinigay sa atin itong magandang lokasyon. Nirentahan tayo. Anong sabi? Tuloy kayo. Sabihin ninyo, itong tindahan natin, anong pangalan ang gusto ninyo? Tatanungin sana kita. Kapag napagdesisyonan na ang pangalan, pwedeng gawin ang karatula. Sa palagay ko, nagbebenta tayo ng supplements. Kung gayon, tawagin nating Dalitang. Ano sa tingin mo? Potika tayo, hindi gym. Tama nga. Kung gayon, tawagin nating Shi Shintang. Shi Xingtang. Magbago ng ugat. Sauzi, ito ay... Kuya, Sauzi, Nakalimutan kong sabihin, makapagsalita na ang asawa mo. ito. Pasensya na, hindi ka ba nagulat? Sauzi, ikaw. Bakit bigla kang nakapagsalita? Tandaan mo, matandang lalaki? Kung makakapunta kami rito, hindi kami natatakot sa kahit ano. Shiye. Simula ngayon, bawat buwan, kailangan mong magbayad ng ganitong halaga para sa proteksyon. Naiintindihan mo ba? oo. Anong ginagawa mo? Luming. Ito. Itong si Mei-san. Tayong dalawa kagabi. Talagang sariling kamay namin siya. Kuya, ano ang gagawin? Huwag kang magdesisyon mag-isa. Bumalik ka at mag-ulat kay Boss Hu. Ang bango. Isa pang halik. May, son. Sigurado ka? Talagang totoo? Pareho kaming nakakita. Noong 2 araw, itong lalaki, talagang pinalo ni Boss Hu. Walang hininga, pero ngayon, mukhang parang walang nangyari. Napakakakaiba. May son, anong takot ninyo? May son, bayaran niya ako. Bukas, kayong dalawa hanapin ninyo yung lalaki. Kunin ninyo ang pera para sa akin. Boss Wu, dumating si Dr. Go. Papasukin. Opo. Sandali. Itong 2 basura, itapon sa kulungan ng aso. Kailan mo babayaran ang utang? Kailan kayo pakakawalan? Opo. Tama. At kayong dalawa, yung basurang si Luming, kung hindi makabayad sa loob ng 3 araw, kayong magbabayad para sa kanya. Naiintindihan ba? Maliwanag. Umalis ka. Hoy. Naiintindihan ko, Kuya Tiger. Layas. Hoy. Kuya Tiger, Aba, dumating na si Dr. Gu. Halika, umupo tayo. Mahal, lumabas ka muna.
Dr. Gu. Halos kalahating taon na ang nakalipas. Yung matandang Shi na walang hiya, bakit buhay na buhay pa? Niloloko mo ba ako? Hindi, Kuya Tiger. Saksi ang langit, Kuya Tiger. Bigyan mo ako ng 10 lakas ng loob. Hindi kita magagawang lokohin. Yung matandang walang hiya, hindi siya makakalampas ng susunod na buwan. Si, sapat na yan para sa akin. Kapag nakuha ko na ang Antique Street, may pakinabang ka rin. Pero, papaalalahanan kita. Susunod na buwan, kung hindi mawala ang matandang iyon, kung gayon, ikaw ang mawawala. Mahusay kang magsalita, ate. Napakagaling talaga. Dagdag pa ang pagbubukas ng bago naming tindahan. Dobleng kasiyahan ito. Halika, ate. Uminom ka ng tsaa. Ang upa dito? Mamahalin ba? Hindi naman. Binigyan pa tayo ng diskwento ni Lolo Shi. Ah, Kuya Ming, tungkol sa sinabi ni ate, ibibigay ko sa iyo itong card. Ang password ay 60. May 1,230,000 pa dito. Sa susunod, inihanda ko na ang listahan ng gastos para matingnan mo. Sandali. Sabi mo may magkano sa card na ito? Kuya Ming, hindi mo pa sinasabi kay ate kung magkano na ibenta mo sa mga bato. Swerte lang. Nakakuha ako ng isang piraso na nagkakahalaga ng 2 milyon. 2 milyon. Huwag kang magtaka. Sa hinaharap, tayo ay hindi lang 2 milyon. Luoye, tandaan mo, ibigay mo na lang sa akin ang 500,000. Ang natitirang pera ay para sa paunang operasyon ng tindahan. Hindi na, Kuya Ming. Nag-set aside na ako ng 300,000 sapat na para sa ating paunang operasyon. Si, mahal. Itong pera, ikaw na ang humawak. Ginoong Lu, Lolo Shi. Ginoong Lu, dumating ka na po sa wakas. May kailangan ka ba sa akin, Lolo Shi? Itong binibini mo kang pamilyar. Nakita na ba natin ang isa't isa? Ah, asawa ko. Minsan nagtitinda siya ng mga pintura sa antique shop. Baka nakita mo na siya, Lolo Shi. Ah, si Ginang Lu. Kaya pala napakaganda. Talagang magandang pares. Lolo Shi, ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Narinig ko kay Xiao Luo na magbubukas ka ng tindahan. Ginoong Lu ako. Matanda na ay pumunta ng maaga para batiin ka. At tingnan ka rin kung may kailangan ka. Halimbawa, mga channel ng gamot o mga channel ng paggawa ng gamot. Kung matutulungan mo ako, Lolo Shi, natural na napakabuti. Pero baka masyadong abala para sa iyo. Anong abala? Ang mga ito ay nasa akin na handa na hayaan mong si Xiao Luo. Ah, tama ngayon, dapat tawagin siyang tagapamahala Luo. Lolo Shi, huwag ninyong sabihin iyan. Sa harap ninyo, hindi ako karapat-dapat. May magandang kasabihan si tagapamahala Luo 30 taon sa kabilang ilog. Huwag mong hamakin ang kabataang mahirap. Ngayon, lumabas ka at mag-isa kang nagtatrabaho. Bilang dating amo mo, dapat kitang tulungan. Salamat, Lolo Shi. Ganon. So, isama mo ngayon si Luo. Pumunta sa UUX1, yung mga koneksyon at channel natin. Ibahagi mo lahat kay Luo. Tandaan mo, huwag kang magtago ng kahit ano. Naiintindihan ko, Xie. Luo, tara na. Su, huwag mo akong asarin. Ming, mauuna na kami. Oh, Qingxue, pupunta na kami. oh. O alis na, Qingxue. Shiye, sabihin mo na lang ng direkta. Ginoong Lu, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Sige, hintayin na lang kita sa labas. Asawa. Huwag mo akong tawaging asawa. Bakit? Nagalit ka ba sa akin? Dito ka na lang. Shiye, hindi siya ibang tao. Okay lang. Hindi naman. Ang ibig kong sabihin, dapat mong baguhin ang tawag mo sa akin. Tawagin mo na lang akong Qingxue. Bakit? Kunin mo na lang na nakikiusap ako. Pwede ba? Sige, Qingxue. E di, ganito na lang. Kunin mo itong pera. Bumili ka ng panulat para sa sarili mo. Ang kamay mo ay para sa pagguhit, hindi para tusukin. Siya, napansin niya, maging ang detalye ng putol na panulat. Napansin lahat. Alam ko, Shiye, ininom mo ba yung gamot ko?
Ginoong Lu, sagipin mo ako. Nasaan ang sugat? Ang galing ng band-aid na ito. Ginoong Lu, iligtas mo ako. Sobra naman kayo. Tumayo ka na. Ginoong Lu. Umupo ka at magsalita. Siya, Ginoong Shi. Dati, ang manggagamot na si Gu ay nagsabi na ang sintomas ng sakit sa puso ko ay normal lang, kaya hindi ko na pinansin. Pero noong huling sinabi ni Ginoong Lu, nagkaroon ako ng pagdududa. Pumunta ako sa ospital at nagpa-full check-up. Ngunit, Ang resulta ay malala ang kalagayan. Ang puso ay mukhang malakas sa labas, pero mahina sa loob. Walang sigla. tama. Ginoong Lu, talagang isa kang mahusay na manggagamot. Hindi naman ako isang mahusay na manggagamot. Sige, magpatuloy ka. Pagkatapos, naghanap ako ng eksperto na sinuri ang komposisyon ng gamot na iyon. Matapos kumpirmahing walang problema, ininom ko ito. Hindi ko inaasahan na ng gabing iyon nawala lahat ng sintomas. Nagpunta ulit ako sa ospital para magpatingin. Lubhang bumaba ang mga sintomas. Kahit ang eksperto ay nagsabi na ito ay isang himalang hindi posible. Mapalad ka, Ginoong Shi. Kung nahuli pa ang pagkakatuklas, baka kahit ang mga Diyos ay hindi na makapagligtas. Ginoong Lu, pakiusap. Iligtas mo ako. Huwag kang mag-alala. Ang gamot na ibinigay ko sa iyo ay hindi pa lubusang nakakapagbigay ng epekto. Kailangan mo lang maghintay at obserbahan ang iyong katawan ay natural na gagaling. Totoo ba ang sinasabi mo, Ginoong Lu? Dahil nakatira na ako dito, maari mo akong hanapin anumang oras, Ginoong Shi. Mabuti. Malaking utang na loob ko sa iyo, Ginoong Lu. Wala akong maibabalik na katumbas. Pinalitan ko ng tsaa ang alak. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ginoong Lu. Si Master Shi ay nag-alok ng mataas na presyo upang bilhin ang aking mga bato at tinulungan ako ng buong puso na magbukas ng tindahan. Ito ang tinatawag na may malasakit at katapatan. Ibinigay ko kay Master Shi ang pill na iyon. Ay isang palitan lamang. Mabuti maganda ang palitan. Ginoong Lu, sa iyong palagay, ang pill na iyon ni Dr. Gu, ang problema ng pill para sa mahabang buhay ay sinadya o hindi sinasadya. Master Shi tungkol dito, dapat mong tanungin si Dr. Gu sa halip na ako. Natatakot ako na baka mali ang pagkakaintindi kay Dr. Gu at tuluyang mawala ang pagkakaibigan. Binibigyan ko kay Master Shi ng isang kasabihan. Ginoong Lu, mangyaring magsalita. Gumawa ng tapat at lantad, maging tao na walang pagsisisi, at ang lahat ng alalahanin ay mawawala. Lahat ay magiging malinaw. Meng, Master Shi, naistorbo ba kita? Kung ganoon, mauna na ako. Kung maginhawa, Hindi na. Nag-usap na kami ni Master Shi. Mabuti naman Ming si Miss Su ay nagbigay ng pinakamahusay na mga supplier ng halaman at channel ng paggawa ng gamot ipinakilala na sa amin. Ngayon, lahat ay handa na kulang na lang ang iyong reseta. Dalhin ang panula. Si, sa totoo lang, curious ako, Ginoong Lu. Anong uri ng pampalakas na gamot ang balak mong ibenta? Ming, Ilan lang iyong pampalakas ng katawan, pampagaling ng sakit at pang-emergency pampahaba ng buhay na pills. At ang ibinigay ko kay Master Shi ay walang malaking pagkakaiba. ang uri ng pill na iyon noong nakaraan, Ginoong Lu, mayroon pa ba? Maaari akong bumili sa mataas na presyo. Kung gaano karami, ganoon din ang gusto ko. G. Lu, dito isusulat ang reseta. Kaya ako at si Qingju, pansamantalang umalis muna. Wag na kayong mag-abala. Kanina, iyon ay. Shiye, okay ka lang. Ang galing ng sulat. Tila ginto ang daloy, nakatago ang talas ng kahulugan. Kaya pala, hindi ka natatakot sa akin. Gamot para sa tao, hindi ka natatakot sa akin na makita ang reseta. Anong nangyari? Kuya Ming, ikaw, sa araw-araw, ni isa, numero ng cellphone hindi mo maalala. Ngayon, sa utak mo, mayroon kang naaalala ang 18 reseta. Ang 18 reseta na ito mula sa pangangalog at buto, hanggang sa rayuma at lagnat, mula sa pag-alaga ng katawan at pagpapalakas, hanggang sa pagbalanse ng yin, at yang lahat ay naroroon. May mga numero na ako. Ang bilang 1 hanggang 5 ay murang gamot para sa tao.
Bilang 6 hanggang 10 ay mahal na gamot. Para sa lupa, 11 hanggang 15 ay ang pangunahing gamot para sa langit. Kuya Ming, sa mga reseta na ito, bakit ang mga panggamot sa sugat at sakit ay mas mura? Ay, ito namang pampaganda ng kalusugan ay mas mahal. Ang buhay ay mahalaga, higit sa 1,000 ginto. Isang reseta na tumutulong, ang kabutihan ay higit pa diyan. Ming, bakit ngayon ka nagsasalita ng formal? Hindi ko maintindihan. Hahaha, Ginoong Lu. Bata pa kayo pero may puso kayong doktor. Humahanga ako sa inyo. Pero ang mas gusto kong malaman ay ang 3 huling reseta na ito. Ano ang epekto? Ang 3 reseta na ito ay mula sa aking Shikshintang, ang mga pinakamahalagang gamot ng tindahan. Kailangan kong personal na gawin. Pinangalanan ko sila bilang Bushendan, Bukidan, at Yishoudan. Pagkatapos inumin ang mga ito, maaaring bumalik ang kabataan at magpapahaba ng buhay. Ang presyo bawat isa ay 880,000 piso bawat piraso. 880,000? Ming, ang ating bagong bukas na botika. Napakataas ng presyo, may bibili ba? Para sa display lamang. Kahit itabi lang natin, okay lang. Pwede bang itanong, ang 3 gamot na ito at ang gamot na ibinigay ni Ginoong Lu sa akin dati, ano ang pagkakaiba sa epekto? Ang gamot na ibinigay ko kay Ginoong Shi ay para lang sa kanyang karamdaman. Sa usaping pagpapahaba ng buhay, malamang ay mas mababa ito. Naku! Napakabuti, Ginoong Lu. Magpapabook muna ako ng 3. Kung epektibo, ipapakilala ko kay Ginoong Lu ang marami pang kliyente. Maraming salamat, Ginoong Shi. Ay, walang anuman. Ming, sige, gagawin ko na ngayon. Kung maayos ang lahat, ang ating Shikshintang bukas ay maaari nang magbukas ng opisyal. Salamat sa pagod mo. Ming, hindi ko naman nararamdaman na pagod. Ngayon pakiramdam ko ang buong katawan ko ay puno ng enerhiya. Ginoong Lu, bukas ang grand opening ay isang malaking okasyon. Ngunit bilang isang matanda, kailangan kong paalalahanan si Ginoong Lu ng isang bagay. Ginoong Shi, magsalita po kayo. Sa Antique Street, si Ginoong Lu ay nagbebenta ng herbal na gamot. Parang ginagalaw ang keso ng Shenshan-tang. Ang doktor na si Gu ay malamang hindi ito papansinin. Bukas sa pagbubukas, kailangan mong maging handa sa mga posibleng mangyari. Ming, Ayos lang. Kung may digmaan, may general. Kung may baha, may lupa. Gusto kong makita itong doktor na si Gu tunay na Diyos o nagpapanggap lang. Ming, si Ye mauna na ako. Shiye, kung bukas may oras ka, sumali ka. Kahit hindi mo sabihin, pupunta pa rin ako. Dahil naghihintay pa rin ako bumili ng gamot mo. Sige, sa susunod. Chingju, Narito po. ano ang tingin mo sa taong ito? Maestro Shi, ang taong ito dati ay isang sugarol lang. At muntik pa, mapatay ni Wang Tianhu. Pero kamakailan, nakita mo na. Parang ibang tao na siya. Posible bang ito ang tinatawag na Banal na pagkaunawa. sa pagitan ng buhay at kamatayan, sinira ang hiwaga ng muling pagsilang, nagising ang karunungan ng langit at lupa. Ang gayong tao ay hindi na ordinaryo. Ma'am, magkano ang ballpen na ito? Liu Bai Basher. At ito naman? 1200. At ito? Naku miss, sa totoo lang, matagal na kayong tumitingin, bibili ba kayo o hindi? Bibilhin ko. Pero bibili ako. Basta gusto kong bumili ng 200 piso na panulat na mas mababa sa 200. 200 piso. 200 piso. Pumunta ka sa aming Wenjaitang? Ano ang gagawin mo? Pumunta ka na lang sa labas at maghanap ng tindahan sa tabi-tabi. Vena, bakit ganyan ka makipag-usap sa customer? Tatay, ang ating Wenjaitang, wala namang panulat na 200 piso. Pasensya na. Kung gayon, hindi na ako bibili. Magkano ang pinakamahal na panulat dito? Ano ang presyo? Ang mahal dito. Lumipat na tayo sa ibang lugar. Hindi ba't may pera naman tayo? Bakit hindi mo man lang bilhin ang mas mahal na panulat? Ayaw mong gastusan? Kakabukas mo pa lang ng tindahan. Maraming gagastusan.
Siguradong marami. Ayokong mag-aksaya ng pera. Nagdo-drawing ako. Kahit anong panulat. Pareho lang. Magkano ito? Uy! Ginoo! Ang talas ng mata ninyo! Ang panulat na ito ay ang aming pinakamahalagang panulat sa tindahan halagang 500,000 piso. Ilabas mo at tingnan natin. Ginoo, mas mabuti pang tingnan na lang ninyo diyan. Kung masira ito sa paningin ninyo, hindi ninyo kayang bayaran. Kalokohan. Sa tingin lang masisira, ikaw ngayon lalo kang nagiging sobra. Ilabas mo na agad. Tatay, Ikaw ang amo o ako ang amo? Bilisan mo. Ginoo, pakitingnan po. salamat amo. Kumuha ka pa ng papel at tinta para subukan ng Ginoo ang panulat. Ginoo, ito ay mula sa Qing Dynasty itim na may gintong disenyo gawa para sa emperador. Tanging isa ito sa buong mundo. Subukan mo tingnan kung komportable. Ay! Hindi ka pa naglalagay ng tinta. Marunong ka ba talaga sa calligraphy? Bakit ka ba excited? Ginoo, isosaw muna sa tinta. Hindi na. Sumulat lang ng basta-basta. Ha? Ano? Ginoo, ang lakas ng paggamit mo. Bakit? Hindi ka man lang nagsawsaw ng tinta. Baka naman, akala mo makakasulat ka? Mas mabuti pang lumipat tayo ng lugar. Itong panulat ay peke. Anong sinabi mo? Tatay, tingnan mo sila. Tatay, Ha? Peke? Peke? tama. Kung hindi ka naniniwala, amo, tingnan mong mabuti. Paano nangyari? Na peke ito? Ang galing ng taong ito. Ay pambihira. Paano naman hindi niya makilala ang tunay? Baka naman ako ang nagkamali. Oh, kaya pala. Amo, dahil peke ito, bakit hindi 500 piso ibenta mo sa amin? 500? Kayong dalawang manloloko. Lumabas kayo! Tumahimik ka. Ang panulat na ito ay talagang peke. Maraming salamat sa pagtutuwid ng Ginoong ito. Kung hindi, ang aking Wenzai Tang ay mapapahiya. Hahaha. Wenhe, para sa Ginoong ito, balutin ang panulat. Tatay, itong panulat ay iyong itinatago ng ilang taon. Bakit naman ito ay magiging peke? Ay, tatay mo, nagkamali ng tingin. Peke talaga ito. Ay, magpanggap ka. Kung gusto mo, tigilan mo na ang daldal. Salamat po. Ay, walang anuman. Ako dapat. Ang dapat magpasalamat ay ako po. Mahal, swipe mo. Sige, dahan-dahan kayo. Tara na. Tatay, talaga bang, ano bang iniisip mo? Tumahimik ka. Halika, tingnan mo. Anong tinitingnan mo? Ano ito? Wala naman. Huwag kang sumingit. Sige, kumuha ka ng ilan sa ating gintong palara para sa pagwiwisik. Halika. Halika, kumuha ka ng isang dakot at iwisik mo pataas. Ito ay walang tinta, ngunit may bakas. Napakahusay ng kaligrapya. Hindi ko akalain na sa mundong ito, mayroon talagang tao na kayang gawin ang kaligrapya sa ganitong antas. Talagang kahanga-hanga. Tatay, mahirap ba ito? Hindi ba dahil dito, ibibigay mo ang ating tindahan pinakamahalagang piraso? Ibebenta mo sa kanya ng 500? 500,000 para sa isang letra? Malaking lugi. Ikaw, dapat mong pag-aralan. Ang iyong paningin, ang halaga ng letrang ito, hindi lang 500,000, higit pa sa 5 milyon. 5 milyon. Pumili ka ng panulat sa halagang 500 piso. Hindi ba't medyo magastos iyon? Kung mabigo ang aking negosyo,
kailangan kong umasa sa iyo na sumuporta sa akin sa pamamagitan ng pagguhit. Sa tingin mo, gamit ang isang sirang panulat. Kaya mo ba? Sina niya? Kung gayon, talagang pahahalagahan ko ito ng mabuti. Salamat sa iyo. Sobrang saya ko talaga. Napakadali mong pasayahin. Tayo ay mag-asawa. Huwag kang masyadong magalang sa akin. Siyempre masaya ako. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang regalo na ibinigay mo sa akin. Sa totoo lang, talagang gusto ko. Gusto ko ang panulat na ito. Sa pagkakaroon nito, sa hinaharap, hindi na ako masasaktan. Tara na. Huwag kang matakot. Sumunod ka lang sa akin. Ay, bumalik na kayo sa wakas. Luming, tingnan mo ang iyong ginawa. Ako. Sino pa ba kung hindi ikaw? Tita Fang, ano ba talaga ang nangyayari? Ano bang pwedeng mangyari? Iyon ay ang utang ni Luming sa sugal. Shaolin, pinapayuhan kita na makipag. Hoy, Shaolin! Ikaw, paano ka nakapagsalita? Ganyan pala. Ngayon, si Luming sa wakas ay nakagawa ng isang bagay na desente. Nakapagsalita ka ay isang malaking masayang balita. Bilisan mong isipin kung paano kayo mabubuhay sa hinaharap. Magandang buhay. Tia Fang, si Luming ngayon, talagang nagbago na siya para sa ikabubuti. Hindi na siya nagsusugal ng baraha. At sa Antique Street, nagbukas siya ng botika. Sa hinaharap, kami ay tiyak na mamumuhay ng maayos. Sana nga ganyan. Ngayong araw, kung hindi ako pumigil, yung dalawang mga buwisit na bata, ang bahay na ito, hindi alam kung gaano nasira na sana. Tia Fang, maraming salamat sa iyo ngayon. Tungkol sa utang sa sugal, aayusin ko ito sa lalong madaling panahon. Tiyak na hindi ko hahayaang si Ching Xue masaktan. Ay, ngayon nagsalita ka ng makatao. Bakit hindi mo ginawa noon? Sana, sa pagkakataong ito, ay talagang nagbago ka na. Shaolin, aalis na ang tiya. Magpahinga ka na. Salamat, Tia Fang. Ay, wala yun. Paalam, Tia Fang. Pasensya na. Hindi kita sinisisi. Hindi talaga kita sinisisi. Basta sa hinaharap, makapamuhay tayo ng maayos. Lahat ng dati, hindi kita sinisisi. Pagkatapos ng pagbubukas-bukas, babayaran ko ang utang sa sugal. At sa dating Luming, magsasabi ng tuluyang paalam. Sa wakas, nasa ikalawang palapag na tayo. Mga kasama, ako si Luo Ye, may-ari ng Iksik Sintang. Ngayon, ang aming Iksik Sintang ay opisyal ng bukas. Ang aming layunin ay magbigay sa inyo ng pinakamurang, pinaka-epektibo at pinaka-maaasahang gamot pangkalusugan. Ngayon ay araw ng opening, kaya lahat ng gamot ay may 12% na diskwento. Ngayon, tawagin natin ang aking mabuting kaibigan at siya rin ang punong tagapamahala ng Shiksintang, si Luming, upang magsalita. Mga kasama, ako ang may-ari ng Siksintang at responsable din ako sa pagsiguro ng kalidad ng gamot. Ipinapangako ko sa inyo na ang lahat ng gamot na mula sa Siksintang na ibinebenta ay 100% epektibo. At walang anumang problema. Kung lalabag sa dalawang ito, magbabayad kami ng 10 beses ng orihinal na presyo. Ang galing ng binatang ito. Magkaroon ng ganitong tiwala, mukhang may sarili niyang mga gamot na may ganap na kumpiyansa. Ang galing ng 10 beses na bayad. Bata ka pa? Ang lakas naman ng bibig mo. Gu. Ay, Shiye, nandito ka rin pala. Kumusta ang kalusugan mo, Shiye? Mabuti naman. Kung nandito si Shiye, ibig sabihin ay kilala mo ang batang ito. Ipapakilala ko kay Gu ang isang tao. Ito si Luming, Jilu. Kahit na bata pa siya, mayroon siyang tunay na kakayahan.
Oh, kung ganyan ang sabi ni Xie, malamang ay nasubukan na ang gamot ni Ji Lu. Nagkaroon ako ng pagkakataong makuha mula kay Ji Lu isang tableta. Malaki ang naitulong. Xie, kahit na isang baguhan, alam niya dapat na ang mga gamot ay maaaring magka-interact. Dahil umiinom ka na ng aking iniresetang gamot, huwag mong basta-basta inumin ang ibang gamot na hindi mo alam ang pinagmulan. Kung hindi, kung magkakaroon ng problema sa hinaharap, sino sa tingin mo ang mananagot? Ako ang mananagot. Sa iyo, sino ka ba? Ang sining ng traditional Chinese medicine ay nasa pag-aaral at pagsasanay sa loob ng maraming taon. Saka mo makukuha ang tunay na kahulugan. Ikaw na bata pa at walang karanasan ay nangangahas na magtinda ng gamot? Hindi ka ba natatakot na makasama sa iba at sa sarili mo? Kung pag-uusapan ng traditional Chinese medicine, ako ang ninuno mo. Ikaw? Ikaw, walang niya. Kaya mong maging bastos sa guro? Anong gusto mong gawin? Hoy, lahat, kalmahan lang. Dr. Gu, isa kang iginagalang na nakatatanda. At si Mr. Lu naman ay isang sumisikat na baguhan, napakalaki ng Antique Street. Kaya nitong tumanggap ng Immortal Hall, syempre, kaya rin nitong tumanggap ng Heart Cleansing Hall. Kayong dalawa ay dapat maging magkaibigan para yumaman. At saka, nandito pa naman si Master Shi sa lugar na ito. Magandang araw, tagapamahala. Su, napakatalas ng dila. Ang taas ng baba ay sumasayad sa ibabang labi. At magkakasundo na lang tayo? Nag-aalala ako para kay Master Shi. Kaya't espesyal akong pumunta para subukan niyang Luna iyan. Ah, Doktor. Ano po ang ibig mong sabihin? Master Shi, narinig ko sa kaibigan ko sa ospital. Nalihim mong itinigil ang gamot na inireseta ko sa iyo. Ngayon ay ginagamit mo na ang reseta na ibinigay ni Mr. Lu, tama ba? O hindi? Kuya Gu, tungkol sa bagay na ito, iniisip ko nga na sasabihin sa iyo. Kamakailan lang medyo kakaiba ang pakiramdam ng katawan ko. Nakasalubong ko si Mr. Lu. Sinabi ni Mr. Lu na ito. Master Shi, nagkamali ka. Ako, Gu, sa Jiangzhou, ay nagpraktis ng medisina ng halos 30 taon. Hindi ka naniniwala sa akin. Sa halip ay naniniwala ka sa isang batang walang balbas pa? Alam mo ba? Nasa labas, ang mga manloloko ay nagnanais sa pera mo. Kuya Gu, nagkakamali ka. Iba si Mr. Lu. Sige. Tatanungin lang kita ng isa. Ang tinutukoy mong si Mr. Lu, ang perang ipinambukas ng tindahan niya. Saan galing? Tama. Ang pera para sa tindahan ko, totoo naman na galing kay Tio Shi ang kinita ko. Ha? Niloko mo siya para makuha yon. Nakita mo, tama ako, di ba? Tio Shi. Sa tingin mo, manloloko ba ako? Paano naman? Ginoong Lu, ang galing mo sa medisina ay personal kong nasaksihan. Hindi ito pangkaraniwan, lalong hindi manloloko. Talagang hindi ako naniniwala. Buti naman at may ganyan kang sinabi, Tio Shi. Totoo, kumita ako ng pera mula sa iyo. Pero nakuha ko iyon sa sugal na bato, pinakamagandang klase. Nagustuhan mo, kaya binili mo. Ang aking bato. Ang bagay na ito ay alam ng lahat. Bakit mo sasabihing daya? Tama. Totoo ang sinabi ni Ginoong Lu. Kayong mga manloloko, maraming paraan. Ang isang malaking plano ay inaabot ng maraming taon. Normal lang iyan. Para mahuli si Tio Shi, isang malaking isda, maliit na bagay ang isang bato. Isang matandang kalbo na nagsasalita ng walang katotohanan, binabaliktad ang itim at puti ang magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Madali lang sa kanya iyan. Bastos kang bata. Sino ang tinatawag mong matandang kalbo? Sino ang magnanakaw na sumisigaw? Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi kita tatantanan. Matandang kalbo, isang tanong lang. Tatanungin kita. Kung masasagot mo ito sa harap ng lahat, hihingi ako ng tawad sa publiko. Ang aking siksintang ay magsasara agad. Hoy, bata. Kung magtatanong ka ng kung ano-ano, kakaiba't kakaiba, mga tanong na walang tamang sagot. Paano naman magiging wasto yon? Tama. Muntik na akong maloko ng batang ito. Huwag kang mag-alala.
Gusto ko lang tanungin si Dr. Go isang kaalaman sa Chinese medicine lang. Kaalaman sa Chinese medicine? Ha 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 ha, si. Batang masama. Ito ang sarili mong sinabi. Sa harap ng maraming tao, kung may pagtataguan kang pilya, huwag mong sisihin itong si Gu na nananakot sa bata at wasakin ang iyong reputasyon. Itong matandang ito, nagpa-practice ng medisina ng 34 na taon. Sigurado ka bang kaya mo siyang talunin sa tanong? Ito ay hindi biro. Huwag kang mag-alala. Idilat mo ang iyong mga mata at panoorin mong mabuti ang susunod na eksenang ito. Anong ibig sabihin? Dahil magiging napakaastig ko. Sabi mo ikay isang banal na doktor at nagtayo ka ng tinatawag na Shengshan Hall. Kung gayon, gusto kong magtanong sa iyong banal na doktor, ibinigay mo sa halagang milyon-milyon bilang regalo kay Ginoong Shi na ang elixir ng pahabang buhay na naglalaman ng sangkap ng 3 paa na palaka. Ito ba ay Chansu? Oo o hindi? Oo naman. Oo, pero sa lolo mo. Ang sangkap sa longevity pill na yan ay may 3 paang palaka, ang loob ng palaka. At ang loob ng palaka ay may lason. Kung palagi mong iinumin, ay magdudulot ng mga problema sa puso at daluyan ng dugo at maaaring ikamatay. Ikaw, Gu Chongshan. Ang sinabi ni Mr. Lu, totoo ba? Hindi. Siye. Hindi po. Shiye, hindi na kailangan tanungin siya. Kunin mo itong pill at ipatest ang sangkap nito. Makikita ang sagot. Sige, mamaya ko na ipapasuri. Pero, Kuya Gu, kung hindi ka aamin ngayon at mahuli kita sa test, ang kalikasan ng bagay na ito ay mag-iiba. Ako, nakalimutan ko. Baka napabayaan ko. Shiye, ako, hindi ko kayo kayang saktan. Walang dahilan. Puro dahilan ka. Madilim ang paligid ng iyong mga mata. Maputla at mamula-mula ang iyong mga mata. Ang iyong mga mata ay nagpapakita ng pagod at ang iyong mukha ay maputla at dilaw. May nakatagong galit at sinamahan pa ng matinding pagkawala ng buhok. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na sa iyong kalooban ay matagal nang nasa mataas na estado ng tensyon. Matinding pagkawala ng buhok? Pero ang buhok ni Master Gu ay mukhang makapal naman. Ako. Hindi. Totoo nga. Gu Chongshan Mei, sasabihin ka pa ba? Sabihin mo. Shiye, mali ako. Ako ang may sala. Naloko lang ako. Shiye, malaki ang puso mo. Patawarin mo na ako ngayon. Kalbo talaga siya. Diyos ko. Qingju, Opo. dalhin si Gu Shenyi sa Ju Yue Xuan. Gusto ko siyang kausapin ng maayos. Shiye, mali ako. Hoy, ikaw, ang paboritong estudyante ng manggagamot. Babalak mo na bang iwan ang guro mo? Hindi ba't mapapakinabangan mo iyon? Sumama ka sa akin. Maraming salamat, Ginoong Lu. Ang galing ni Ginoong Lu ay nakita ko na. Kapag natapos ko na ito, babalik ako para bisitahin si Ginoong Lu. Walang anuman. Shiye, tuloy po kayo. Mingge, ang galing mo. Nakita mo na kalbo siya. Pre, tigilan mo na ang pagtawa. Turn mo na. Sabihin ninyo, ang aming iksiksintang na punong tagapamahala ay astig ba? Astig. Kaya gusto ba ninyong bumili ng aming mga gamot ng siksintang? Gusto. Ano pa ang hinihintay ninyo? Limitado lang ang supply. Dali, bilhin na ninyo. Tuloy. Bilhin na ang gamot. Tuloy. Mingge, ang galing mo! Tama na. Dali, pumasok na. At asikasuhin ang mga bisita. Oo, siye. Natakot ka ba? Dahil nandito ka, wala akong kinakatakutan. Pero, para kang ibang tao na parang pakiramdam ko ay medyo hindi totoo.
Hindi lang ikaw, kahit ako mismo. Medyo hindi makapaniwala, pero alam ko. Ako, nagbabago ang tao. Pero dati, ikaw ay ganap na hindi mo alam ang Chinese medicine. Hindi mo naman talaga akala na ako ay eksperto sa Chinese medicine. Kung hindi, ano? Itong drama ngayon, si Xie lang ako isang aktor na hinire para sa palabas. Ganoon ba? Siyempre, ang batong tinayaan ko, muntik nang ng stall ng sugal, na bato inagaw ng may-ari. Si Xie ang tumulong sa akin. Siya ang aking tagapagtaguyod. Tinulungan niya ako, kaya hindi ba dapat tulungan naman siya? Ganoon pala, kaya hindi natin dapat kalimutan ang utang na loob kay Xie. Siyempre Tara, tulungan natin si Luoye. Oh, Bukas na ang opening, kaya team muna tayo. Sa mga araw na ito, maghanap ka agad ng ilang mapagkakatiwalaang empleyado para magbahagi ng trabaho. Si Mingge. Oy Mingge, alam mo ba kung magkano ang netong kita? Hindi ko mahulaan. Hulaan mo. Hulaan mo naman. Walang saya. Ate, hulaan mo. 2,000. 20,000 netong kita. 20,000. 20,000. Ang dami naman. Kuya Ming, sa ganyang bilis, hindi ba tayo magiging biglang mayaman? Bigla na lang tayong naging mayaman. Hindi pa ba iyan biglang yaman? 3 taon na ang nakalipas. Isang buwan akong kumikita lang ng 7 hanggang 8,000 empleyado. Ngayon, isang araw, kumikita ako ng 7,000. Muntik na akong mabaliw sa saya. Payo ko sa'yo, huwag ka munang mabaliw. Sa ganyang bilis, malapit na akong makapag-asawa. Ano ang tinatawanan nyo? Ang pag-aasawa ay sa aming pamilya Luo pinakamahalagang bagay. Hinihintay ng nanay ko ang magkaroon ng apo. Oh. Totoo naman na ang kasal ay pinakamahalagang bagay. Tutulungan kitang matupad ang iyong nais. Kuya Ming, itong isang baso para sa'yo. Gusto kitang pasalamatan. Kung wala ka, wala ako ngayon ni Luoye. Ako. Sige na umupo ka na. Dahil magkapatid tayo, huwag na nating sabihin ang mga ganyang salita. Sige, Kuya Ming. Tama nga pala. Ito, kunin mo. Ano ito, Kuya Ming? Espesyal na pampalakas na tableta. Sa mga araw na ito, hindi ka magiging relax. Inihanda ko na para sa'yo. Kuya Ming, ikaw talaga ang mabait sa akin. Kakainin ko ito mamaya. Kuya Ming, kain ka. Ate, kain ka. Ngayon, ako na ang magbabayad. Huwag kayong makikipag-agawan sa akin, Ang sarap nito, ate. Kumain ka na. Kumain pa, kuya. Kasi may gagawin pa tayo mamayang gabi. Ginoong Lu. Pwede bang malaman? Ang 3 uri ng gamot na ito kapag pinagsamang inumin. Ano ang mga tiyak na mahiwagang epekto? Isang araw, mawawala ang sakit 7 araw. Bumabalik ang kabataan. 1 buwan, madadagdagan ng 1 taon ang buhay. 1 taon ng buhay. Ginong Lu sa ngayon, 4 na set lang ba ito? Ang 3 uri ng gamot na ito talagang nangangailangan ng pagsisikap sa ngayon. Kaya ko lang gumawa ng mga ito. Ang susunod na batch ay kailangan sa susunod na buwan. See ya. Kung gayon, ang 4 na set na ito, kukunin ko lahat. Naiihi na ako. Tiis lang. Chingju. Dito sa loob ay 15 milyon. Ang sobra ituring mo na lang na ako ay nagpapasalamat kay Ginoong Lu na pumalit sa akin para kay Gu Chongshan ng sama ng loob na yon. Hiwalay ang usapin.
ang sobrang pera. Ibabalik ko ng buo kay Shiye. Ginoong Lu, medyo malayo pa tayo. Ang tagal na nating magkakilala, kahit hindi ganoon katagal, pero may konting samahan na rin tayo. Oo, may samaan naman. Pero negosyo ang negosyo. Samahan ang samahan. Tama rin, tama. Ako at si Gu Chongshan, dahil dito, kaya napunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Dapat natuto na ako. Shiye, kung wala naman ng iba, uuna na kami. Hindi ba si Ginoong Lu ay hindi curious kung paano ko haharapin si Gu Chongshan at kung sino ang nasa likod na sumusuporta sa kanya at nanakit sa akin? Iyan ay sarili mong bagay, Shihe. Wala akong kinalaman. Naniniwala ako na, sa kakayahan mo, Shiye tiyak na kaya mong ayusin iyan. Ginoong Lu, sa pagkakataong ito, mali ka. Ang taong ito ay hindi basta-basta. At siya at si Ginoong Lu medyo may kaugnayan. Oh, sino iyon? Masama ito. Shiye, Ginoong Lu, ang dalawang tauhan ni Wang Tianhuai, sinisira ang pinto ng Shiksintang. Luming, lumabas ka riyan. Lumabas ka. Alam kong nandyan ka. Tigil. 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 Tigil! Ikaw! Ano ginagawa nyo? Sa sikat ng araw, wala na bang batas? Ano? Siyempre, hinahanap si Luming. Itong hayop, magbayad na ng utang. Teka. Kuya Ming, magkano utang mo sa kanila? Ayon sa kontrata ng utang prinsipal, 50,000 interes 20, 1,200, kabuuan 70, 2,200. Buti na lang, hindi naman marami. Kabuuan, 70,000. Luming, Luming, ang galing mo talaga. Pinapatawa mo ako. Luming. Kung hindi mo kayang maglabas ngayon, 500,000. Huwag mong sisihin kaming dalawa. Kung hindi ka mag-ingat. Ito ay Antique Street. Ano ang gusto niyong gawin? Anong problema sa Antique Street? Ikaw, Shi. Dahil ikaw at si Kuya Tiger nagkagalit na kayo, kaya kami, wala nang dapat ikatakot. Sasabihin ko sa iyo, itong Antique Street mo, gusto ni Kuya Tiger. Chingju, bigyan mo ng leksyon itong dalawang walang modo. Ito ay aming problema, wag na kayong mag-abala, Ginoong Shi. Hindi ba ako nagkakamali? Itong lalaki, hindi ba noong nakaraan nasira ang ulo sa pagkabugbog? Kuya Ming, hindi ngayon ang panahon para magpakatapang. Hindi ko sinadyang magpakatapang. Kaya ang ibig mong sabihin, Ikaw naturuan mo sila para sa akin itong dalawa walang modo. Ako. Ming, huwag kang magbiro. Pinalalaban mo ako sa kanilang dalawa. Di parang hayaan si Benbo Erba, kalabanin si Tang Seng. Mr. Lu, hindi ba ito medyo pilit? Tagapamahalaluo. Maniwala ka sa sarili mo, yung binigay ko sa'yo na espesyal na pampalakas na tableta, hindi libre yon. Dahil pinapapatay ka ng kapatid mo, pinapapunta ka sa kamatayan. Tutuparin ko ang hiling niya. Kuya, ako na. Tikman niya. Kamao na kasing laki ng sako. Anong nangyari sa'yo? Bakit mo? Labanan mo siya! Ito, paano nangyari to? Tayo, sabay-sabay tayong sumugod. Naging Superman ba ako? Xiao Luo, kailan ka naging ganyan kalakas? Mr. Lu, ito. Anong nangyayari? Natural na malakas ang kapatid ko. Tumigil na ako. Mali ako. Hindi pa ako naglalabas ng lakas at natumba na kayong lahat. Lumayas kayo at sabihin kay Wang Tianhu, utang ko sa kanya ang pera. Binayad ko na gamit ang isang buhay. Kung gusto pa niya humingi ng pera sa akin, dapat ibalik niya ang buhay sa akin. Lumayas!
Kuya Ming, yung pampalakas mong gamot sobrang lakas naman. Ngayon pakiramdam ko, isang suntok ko, kayang pumatay ng elepante. Ginoong Luo. Ang galing. Labis naman ang papuri mo, Shiye. Ginoong Luo. Epekto rin ito ng gamot, di ba? Hindi ba sinabi ko na? Natural lang sa kapatid ko ang lakas. Ang galing ninyong magbiro, Ginoong Lu. Ang iba ay hindi kilala si Ginoong Luo. Ako, kilala ko siya. Sige, usapin muna natin ang mahalagang bagay. Ginoong Lu, narinig mo rin kanina. No, itong si Wang Tianhu. Matagal nang balak na ako ang puntirya. Pinagawa niya si Gu, nalasonan ako. Mukhang gusto na niyang direktang agawin. Sa lakas ni Shiye, hindi mo kayang harapin niyang si Wang Tianhu? Kung tutuusin, ako ay isang lehitimong negosyante iba sa kanya. Pero sa ngayon, tila hindi siya basta-basta gagalaw sa akin. Ang inaalala ko ay hindi kita mapoprotektahan, Ginoong Lu. Maraming salamat sa kabutihan mo, Shiye. Kailangan lang protektahan mo ang sarili mo, Shiye. Kung hindi kaya, kaya ko ring protektahan si Shiye. Luming. Asawa. Magandang araw po, Tatay Shi. Magandang araw po, Ginang Lu. Hindi ba sinabi ko sa'yo na sa labas wag mo akong tawagin ng ganyan? Sina? Si, Luo? Ye. ako po. Bahala ka na sa tindahan. Tawagan mo ako kung may problema. Huwag kang mag-alala, Kuya Ming. Ako na bahala. Tatay Shimai, gagawin pa ako, kita-kits. Sige, bahala ka. Tara na. Saan mo ako dadalhin? Malalaman mo pagdating natin. Tara. Kayong dalawa, mga walang kwenta. Kuya Hu, pasensya na. Kuya Hu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dr. Gu, sinabi mo sa akin kagabi, yung binatang sumira ng plano mo yung nagbukas ng botika. Ano nga uli ang pangalan? Shi Shintang. Oh, Sintang nga, Kuya Hu. Yung sinabi ko po sa inyo, lahat ay totoo. Walang kahit isang kasinungalingan. iisang tao lang talaga. Yung walang kwenta, namatay minsan, talagang nagbago siya. At kasama pa nung apelyidong Shi na matandang hampas lupa. Kuya Ho, isang salita mo lang. Dadalhin ko siya rito. Oo. Wag na lang. Kung hindi magtitiis sa maliit, masisira ang malaking plano. Yung walang kwentang iyon, malamang ginagamit lang siya. Kapag ako na ang kumilos, yung nasa likod ng matandang iyon, ibabagsak ko. Pagdating ng panahon, kahit ano pa mang piyesa o manlalaro, lahat ay papatayin ng walang awa. Ginang, Lu, mula ngayon, ito na ang inyong tahanan. Ano? Ang ating tahanan. Tama, si Boss Lu, para sa iyo, bigyan kayo ng sorpresa. Sinabi niya, ngayon ay titignan lang ang bahay. Sa totoo lang, nabayaran na ng buo. Ginang, Lu, ito ang susi ng bahay, mangyaring itago. Lu, Ginang, Lu, pasok po. Luming. Pumasok tayo at tingnan Tara. Luming. Ang bahay na ito ay tiyak na mahal. Saan mo nakuha ang maraming pera? Mahal. May isang bagay. Gusto kong sabihin sa iyo, sana ay handa ka sa paghahanda ng isip. Siya? Sabihin mo na. Sa totoo lang, ilang araw ang nakaraan. Nakasalubong ko ang isang manlalakbay na cultivator. Itinuro niya sa akin ang sining ng cultivation at ang sining ng paggawa ng elixir. Kaya nakagawa ako ng magandang gamot para magamot ka. Kahit makuha ang pabor ni Shiye. Ang bahay na ito ay simula pa lamang. Nagbibiro ka lang ba? Huwag kang kumurap. Huwag matakot. Ito ay aking kapalaran dati. Ikaw ang sumuporta sa akin sa pamamagitan ng pagpipinta. Sa hinaharap, ako naman susustento sa iyo sa pamamagitan ng paggawa ng elixir. Gusto ko pa gagawin kitang, sa mundong ito, pinakamasayang babae.
Ching Shue, Asawa, hindi ba ako nakakaabala sa iyong pagsasanay? paano naman? May kailangan ka ba? Dumating sina Lu Oye at Shiye. May dala silang ilang mga taong importante. Nasa labas at gusto kang makita. Si. Tingnan natin. Ming, Bakit hindi ka pumasok? kasi kasama ko si Shie. Ginong Lu. Muling naging itim ang buhok at puno ng sigla. Shiye, kamakailan ay nasa mabuting kalagayan. Utang ito sa iyo, Ginoong Lu, sa bisa ng iyong gamot. Kamakailan ay narinig ko mula kay Shie, ang maraming mga kahangahangang, kakayahang di karaniwan. Ngayong nakita kita, talagang iba ang iyong aura. Sobra naman kayo. Ang dalawa kong kaibigan nang makita ang pagbabago ko ay nagpumilit na ako ay dalhin sila upang bisitahin ka, Ginoong Lu. Kaya naman ngayon ay dumating kami ng biglaan. Sana po, Ginoong Lu, huwag kayong magalit. Wala iyon, Shiye. Ang mga dumadating ay panauhin. Tuloy po kayo. Saan tayo pupunta? Saan ka pupunta? Shie, kumusta ka? Wang Tianho, ano ang gagawin mo? Siyempre papatayin kita. Wang Tianho, gusto mo akong galawin? Pamilya Lin ay hindi ka patatawarin. Pamilya Lin. Pamilya Lin ay walang oras para sa sarili. Hindi kanya maililigtas. Imposible. Ayaw ko makinig ng kalokohan dito. Kunin siya. Sino ang susunod? Sino ang mamamatay? Nakikita ko kayong dalawa. Hindi pa ba kayo nasasaktan? Walang kwenta. Hey Long. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, ako na. Ming, kaya mo ba? O kaya? Manood ka na lang. Ikaw, hindi ka pa tuluyang namatay noong nakaraang pagkakataon. Ngayon, nagmamadali ka bang mamatay? Mahirap pagsabihan ng taong nakatakdang mamatay. Ang awa ay hindi makakapagligtas sa taong sumusuko na. Ikaw, may dahilan ka ng mamatay. Atake. Pagkalubog ng araw sa kanluran, ang buwan ay nagliliwanag. Walang hangin, walang ulan, at walang awa. Ikaw ay isang tagapaglinang? Wala akong paningin at nagkasala ako sa inyo, dakilang guro. Patawarin ninyo ako, dakilang guro. Patawarin mo ako. Suko ka na ba? Suko na. Umalis ka na nga. Alis na ako. Luming, sa wakas ay natagpuan kita, matandang ito. Ikaw pala. Sa Immortal Realm, pagkatapos ng ating mabilis na paghihiwalay, Lu, aking kapwa, hindi ko inaasahan na tayo ay muling magkikita. Walang saysayang maraming salita. Mamatay ka na. Ang araw at buwan ay umiikot at nagbabago. Ang mga bituin ay nakaayos sa langit. Immortal na mata ng buwan, buksan.